May 13, every 13th of the month. Sa Ebanghelyo, sinasabi, when the Spirit of the truth comes, He will guide you to all truth. Ang Espiritu po, ang banal na Espiritu, ang nag-guide sa inyo sa lugar na ito. Amen? Dinala kayo dito dahil para malaman ang totoo na ano? Ang Panginoon makapangyarihan, Siya ang sasagot sa ating mga dasal. Siya ang magsasagot sa ating mga problema. Kagabi, nandun po ako sa Tabunok, St. Joseph. Tapos kayo naman dito sa Simala. Kagabi, nakita ng lahat sa gitna ng libu-libong tao, yung lumpo, at least 5, naka-wheelchair, isa nakasaklay, matagal nang hindi naglalakad, tumayo po at naglakad. Nakabumalik. Yan po ay dahil sa pananampalataya ninyo. Kayo po nanggaling kung saan-saang lugar. Dinala ng Diyos dito at binigyan tayo ng tinatawag na pananampalataya. Kaya pasalamatan natin ang Diyos sa pananampalataya na ibinigay sa atin. Faith is a gift so that we will have an access to the power of God. Kitang-kita ko po yan bilang isang instrumento. Ako po, instrumento ng Diyos. Katulad ng lahat ng mga pare. Nangangailangan din kami ng dasal. Yung pananampalataya ninyo sa Diyos, yung inyong pagdadasal, pagtitirik ng kandila, pagpapamisa, yan po ay pamamaraan ng Diyos. Dinala tayo ng banal na Espiritu sa katotohanan na iisa lamang ang Diyos. Wala na tayong paniniwalaan pang iba. Minsan, ako po ay naimbitahan dyan sa isang Cebuana. Kung ako po ay nasa Canada. Ang sabi sa akin, Father Suarez, taga Cebu po ako. Pwede ba i-bless mo ang bahay ko? So, pumunta naman po ako, nag-bless ng bahay niya. Yung kanya pong bahay, napakaraming santo. Mas marami pa sa katedral. Mas marami pa dito. Ang sabi niya, Father, kung i-bless mo yung mga santo ko, pwede ba dapat lahat mag-wisi ka ng tubig? Sa madaling salita, sa kadamihan ng kanyang santo, naubos ang tubig. Sabi kasi kaya nag-bless ulit ako ng tubig. Ang sabi ko, pwede ba? Tama na, ito na lang. Akala mo tapos na. Ang sabi niya, Father, may isa pa. Sabi ko, nasaan kaya ito? Nakalimutan mo yung nasa unahan ng bahay namin. Ako naman, pumunta, kaunti na lang ang nasitira, halos wala na. Nung po ako'y nagbibisit ng tubig sa Santo Niño, dahil taga Cebu, may nakita akong palaka. Sabi ko, Father, bisikan mo rin yung estatwa ng palaka na may nakalagay na piso sa buhanga. Sabi ko, Ma'am, wala pa po akong nakikitang imahe ng Santo Niño na may katabing palaka. Frank, ano po ito? Father, pagbuenas yan. Sabi ko, Panginoong Jesus, mga kapatid, iisa lamang ang ating Diyos. Amen? Siya lamang ang ating paniniwalaan. Yun po ang katotohanan. Ang Espiritu ituturo sa atin ang totoo. Na ano yung tamang pagsamba. Ang definition ng God ay ano? One. Ano ang definition ng God? Siya lamang. Kaya po nung si Pablo pumunta sa Athens, nakakita siya ng mga Gentiles, ng mga Greko na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya
Nagkaroon siya ng boldness na magsabi, isa lamang ang inyong sasambahin. Amen? Kaya tayong mga Katoliko, itong si Mama Mary, hindi natin sinasamba, iginagalang. Amen? Kaya pagka sinabihan kayo ng born again, o ng mga iglesia ni Kristo, at sasabihin sa inyo, bakit kayo sumasamba sa mga santo? Bakit si mahal na Birhen sinasamba ninyo? Ang sasabihin nyo, hindi namin sinasamba ang mahal na Birhen. Iginagalang lamang namin ang mahal na Birhen. Amen? Palakpakan natin ngayon. Bakit kailangan natin igalang ang mahal na Birhen? Dahil siya ay ina ni Jesus. Yan po ang katotohanan. That is the spirit of truth. Hindi po at masasaktan si Jesus kapag ang kanyang ina hindi natin iginalang. Pero katulad ng mga panalangin ng mga banal, kayo pumupunta dito na hingi ng prayer. Pwede tayong humingi ng panalangin sa mahal na Birhen. Nasa Biblia, the prayer of the righteous is powerful indeed. Sa Book of James, ang panalangin ng mga banal ay makapangyarihan. Kaya ang aking pong mga kapakiusap, kayo nandito. Hindi lamang kayo ang ipinagdadasal ninyo. Ipinagdadasal ninyo ang inyong mga anak, pumasa sa exam, ang inyong mga anak magkatrabaho, ipinagdadasal niyo ang mga wala dito na gumaling. Para pakinggan ng Diyos ang inyong mga panalangin, kailangan tayo'y mahabanal din. Ano ang ibig sabihin ng banal? Hindi masasama ang ugali, hindi chismosa. Minsan kasi, ang pagkakaiba natin mga Katoliko, may simba ng simba. Madamot. Laging galit. Maraming kaaway. Ganit. Kurap. Ang gusto ng Diyos, makita sa atin yan po ang totoo. Yung tunay na Kristiyano. Yung tunay na mananampalataya. Ano ba ang tunay na mananampalataya? Yung sinasabi at ginagawa, iisa, katulad ng habang tayo nagdadasal. Hindi lamang mabait. Pag nasa loob ng simbahan, parang santo, parang santa. Paglabas naman, maldito, maldita. Hindi mo ganyan. Kung gusto natin dinggin ng Diyos ang ating panalangin, tulad ng sinabi sa pagbasa, kailangan itama natin ang ating sarili. Ang ating pong Diyos mapagpatawad. Kaya po ito sinasabi, kasi yun ang totoo. Nandito tayo, humihingi ng tulong sa Diyos. Gusto natin dinggin ng Diyos ang ating panalangin. Mayroong isang born again. Ang sabi sa akin, Father Suarez, why you have to go to the Blessed Virgin Mary? You can go straight to God. That is true. Tama yun. Pero sabi ko naman sa kanya, bakit mo sinasabi sa mga kasamahan mo, I will pray for you? Pwede mo palang sabihin, okay, you pray for yourself. Bilang tao, we always fall short before God. Bilang tao, lagi tayong nagkakasala. Kaya nga po, sana pagka kayo dumadalo ng misa, ganyan lagi kayo nakanganga. Hindi nakatulog, nakapilit, at kung saan-saan nakatingin. Nakakalungkot isipin, tayo pong mga Katoliko, hindi nasanay makinig. Parang hirap na hirap tayong mag-focus sa pakikinig. Lalong-lalo na pag ang pare ay nagsesermon.
lang ay may ibon na lipad. Binibilang ang butas, ilan kaya ang ilaw dito? Pagka natapos bilangin, titingin sa ulo. Makikita ang buhangin sa ulo. Mga kapatid, ang salita ng Diyos nagbibigay buhay. Ang salita ng Diyos nagpapabago sa tao. Tuwing po tayong sisimba, ang Panginoon may mensahe. Halimbawa, ako nagsasalita ngayon. Nagsasalita ako para sa inyong lahat. Pero ang Panginoon, dahil po kami binigyan ng pagkakataong makapagsalita, gagamitin kami para habang kami nagsasalita para sa inyong lahat, ang sasabihin mo si Father, para akong kinakausap. Yun ang mensahe ng Diyos. Para kang kinakausap. Pero pag ikaw ay nagsimba, natutulog ka at kung saan-saan ka nakatingin, natapos na ang misa. Tapos na pala. Walang narinig, walang naramdaman. Ang kasunod niyan, tatawarin na kayong bumalik sa simbahan. Pero mga kapatid, pagka kayo'y dumalo ng misa, napakinig niyo ang mensahe ng Diyos, tinamaan ang puso mo, sabi mo, magbabago na ako, mula ngayon, hindi ko na aawayin ang biyanan ko. Mula ngayon, hindi na ako magagalit. Mula ngayon, hindi na ako magsisinungaling. Mula ngayon, hindi na ako magiging madamot at magtatago ng pagkain. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Kaya ko po ito sinasabi, kasi sayang, maikli lamang ang buhay, pero nasasayang. Nasasayang ang ibinigay ng oras ng Diyos dahil hindi ito natin nagagamit ng tama. Hindi natin nagagamit ng tama ang bigay ng oras, ginagamit natin ang ating lakas, ang oras sa pakikipagtalo. Ginagamit natin ang ating oras, lakas sa mga walang kwentang bagay. Mga kapatid, ang isang oras na katulad nito ay napakahalaga. Sana kung kayo, tuwing kayong sisimba, ipagdasal niyo, Panginoon, bigyan mo ako ng mensahe. Panginoon, sana maramdaman kita sa puso ko at malaman ko kung ano ang gusto mo para sa akin. Sinasabi ko mga kapatid, magkakaroon ng himala sa inyong buhay. Gaganda ang takbo ng inyong pamilya dahil magliliwanag ang inyong isip. Gagaling kayo sa inyong mga karamdaman. Tulad niyo, yung inyong mga sakit ng ulo, ang inyong mga high blood, ang inyong mga cancer, pwede yang mawala. Pero kailangan pumasok ang banal na espiritu sa inyong katawan. Pero ang inyong katawan ay papasukan lang ng mabuti at banal na espiritu pag ito'y malinis. At pag ipinangako mo sa iyong sarili, ako'y magbabago na at susundin ko ang kagustuhan mo. Pag ipinangako yan natin mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, magbabago ang inyong buhay. Amen. Salamat sa Diyos. Pagpapahan natin ang Panginoon. Binibigyan ko kayo ng kwento. Ito po nangyari sa buhay namin. Ako po ay panganay na anak. Hindi po kami mayaman. Katulad ng mga ordinaryong pamilya, nangarap ang pamilya ko na umasenso. So laging sinasabi sa akin, Fernando, ikaw na lamang ang inaasahan namin, ikaw ang panganay. So ako po'y umaral ng umaral. Nag-aral ng nag-aral. Sa madaling salita, ako po'y nakagraduate, naging engineer. Isang araw, nagbakasyon ako sa lugar namin sa Batangas.
Na-discover ko na po noon ang aking gift of giving. Pero ako po ay pinigilan ng nanay at tatay ko na magpare. Ang sabi nila, hindi ako pwedeng magpare. Ang dami ng pang mga kapatid na nag-aaral, patapusin mo muna. O sige, patapusin. Habang ako'y nagbabakasyon, isang summer, ako po ay kumain. Ako lang. Tapos matapos kong kumain, ako'y lumabas. Paglabas ko, may nakita akong bata. Madumi. Mapayat. Mukhang gutom na gutom. Sabi ko, kumain ka na? Hindi pa po. Sabi ko, halika. May pagkain pa kami. Nung pinapapasok ko siya sa bahay, nakita ng nanay ko. Fernando, ano gagawin mo? Pakain mo ba ka na? O kung nagugutom, palabasin mo, palabasin mo. Pinausap ko ang nanay ko, mag-usap muna tayo. Pumasok kami sa kwarto. Pagkapasok niya sa kwarto, inilak ko siya at ako'y lumabas. Pinakain ko ang bata. Totoo po ito. Habang nararinig ng nanay ko na pinapakain ko sa mga pinggan naming mamahalin at mga kutsara, nagdalago ko nararinig niya. Huwag mo siyang pakainin dyan sa plastic mo, pakainin. Hindi ko na siya pinakinggan. Sabi ko, patawarin mo na lang ang nanay ko, ha? Pinakain ko ang bata. Mga kapatid, natapos ko siyang mapakain, inasikaso. Nung binibigyan ko siya ng tubig, pag-abot ko sa kanya ng tubig, naglaho ang bata sa harap. Nagpasalamat ako, alam ko yun ay si Jesus. At sabi ko, Panginoon, patawarin mo po ang nanay ko. Alam mo, nagbago ang buhay natin. Nagpasalamat ako sa Diyos sa sandaling yun, binigyan ako ng mabuting puso. Sinasabi ko po ito dahil alam ko, karamihan sa inyo, gustong umasenso ang buhay. Matagal pong panahon, simula nung ako'y bumalik sa Pilipinas, nararamdaman ko ang bigat ng buhay ng bawat isang Pilipino. Isang kahit, isang tuka. Magkakasakit, hindi alam kung saan kukunin ang panggamot. Mag-graduate ng high school ang anak, hindi alam kung paano ito mapapag-aral. Maraming utang, karamihan yung mga kamag-anak, lalapit kayo, ang sakit nito, alam niyo may pera, pero sasabihin sa inyo wala. Pupuntahan ninyo ang inyong mga kaibigan, magmamakaawa. Sasabihin, hindi kita mapapabigyan, may pangangailangan din ako. Isasanda ninyo ang inyong mga lupa. Wala kayong mapuntahan kung hindi ang Diyos. Ako'y naaawa. Pero sabi ko, hindi ko naman pwede kayong bigyan lahat ng pera. At ang pera hindi naman babagsak sa langit. Pero nakita ko ang sekreto. Sekreto kung paano gumanda ang buhay. At ito na nga. Huwag kayong maging madamo habang kayo ay wala. Huwag kayong matakot at mapagod gumawa ng mabuti at tumulong sa mga wala. Dahil ang Diyos, siya ang magbibigay ng gantimpala. Simula po nung nangyari at napakain ko ang batang ito, nagbago ang buhay namin. Gusto mo kumanda ang buhay mo. Sabi ko sa Panginoon, i-reveal ko na sa kanila kung paano mo binago
at pinaganda ang buhay namin. Nakapag-abroad po kami lahat, doon po ako nag-aral, nakatapos kami lahat. Mga kapatid, ang Diyos marunong, pero sinusubok tayo. Gaano kaganda ang iyong puso. Sinasabi ko po ito kasi ito ang sikreto ng langit. Ito ang totoo. Ang totoo, ang Diyos ang magbibigay ng gantimpala sa ating lahat. Huwag tayo umasa sa tao. Sa tao, magbibigo lang tayo. Pero sa Diyos, nakikita niya ang lahat. Gumawa tayo ng mabuti. Ipagdasal natin araw-araw, Panginoon. Hindi po sana ako magpagod na gumawa ng mabuti. Hindi ako magpagod umunawa. Hindi ako mapagod magdasal. Hindi ako mapagod magpatawa. I'm telling you, this is the only secret. Wala nang iba. Ito po ang katotohanan. Dahil ang Diyos, kita lahat ang inyong pagtitipan. Kita ng Diyos ang inyong nararanasan sa buhay. Pero mga kapatid, susubukin tayo ng Diyos. Kung gaano tayo katatag, kung gaano tayo katibay, nasa gitna ng mga pagsubok, hindi tayo bumigay at hindi tayo magkasala. Pag nalampasan natin ang pagsubok na yan, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, magkikita tayo 2-3 years from now. Katulad na nakikita ko ang mga taong nagpapasalamat at sinabi ko ito. Dahil naaawa po ako sa inyo. Minsan hindi tinatanong nyo, trabaho kayo ng trabaho, kulang pa rin. Ang sekreto ng pag-unlad. Unahin. N. Natin. L. Lagi. A. Ang Diyos. Matthew 3:16. Seek ye first the kingdom of God, and everything will be given unto you. Amen. Salamat sa Diyos. Ngayon, mga kapatid, kakantahin natin ang Come Holy Spirit. Ang Espiritu ng katotohanan na magbibigay sa inyo ng lakas ng loob upang gawin at makita ang tama. Close your eyes and open your hands. I-welcome natin ang banal na Espiritu sa ating buhay. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come in your own special way. Halina, Espiritu Santo.
kamay sa parte ng inyong katawan na may sakit. I will do a general healing prayer. Napakarami ng gumagaling sa panalangin ito dahil sa pananampalataya ninyo. Mapagpalang Ama, padaluyin mo po sa kanilang mga kamay mismo ang iyong makapangyarihang kamay. Hibuin mo po at pagalingin ang bawat isa nandito ngayon. Touch their eyes, yung mga malabo ang mata. May glaucoma, may cataract, may pterygium. Marami po dito may cancer, nagkikimo, mahina ang katawan, lung cancer, breast cancer, cervical cancer, prostate cancer, pancreatic cancer, may lymphoma, may myoma, may endometriosis. Lord, marami dito may mga cyst, may bukol sa dibdib, may takot sa puso. Lord, yung mga may asthma, hindi makahinga, may emphysema, may insomnia, may vertigo, hindi makarinig, may goiter, may thyroid, masakit ang ulo, hindi makalakad, na-stroke, na-paralyzed, may high blood. Lord, bless them. Yung mga may kidney problems, yung mga nagdadialysis, yung mga may sakit sa balat, pagalingin mo po yung mga may arthritis, may gout. Bless and heal every single person here. Yung hindi makaluhod, masakit ang balikat, may ulcer, may UTI, yung may depression, anxiety, sobrang lungkot ng dibdib, nag-iisa, nararamdamang walang nagmamahal. Yung po mga nakaranas ng sobrang sakit sa dibdib, rejection, disappointment, frustrations. Lord, bless them. Yung mga asawang hindi magkasundo, marami dito, Panginoon, nagkahiwalay. Sobrang sakit ng kanilang nararamdaman, hindi alam kung paano magpatawad. Lord, hilumin mo ang kanyang espiritu para siya magtiwala at pagmahal na muli at mabigyan niya ang kanyang sarili ng isa pang pagkakataon. Lord, napakarami dito ang kanilang dibdib sasabog sa sama ng loob. Pagalingin mo po sila. Maramdaman nilang sila hindi nag-iisa. Yung mga may financial problem, may anak na graduate, hindi alam kung paano makapasok. Nasa ospital, hindi alam kung saan kipungan ng bili ng gamot. Mga nagugutom. Lord, puputok ang kanilang isip kung paano sila makakukuha ng solusyon. Pagalingin mo po sila. Liwanagan ang kanilang isip, lumakas ang kanilang dibdib, nalabanan ang buhay. As we ask the intercession of the Blessed Virgin Mary, as we pray, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, palakpakan natin ang Diyos. Ngayon, ramdam natin ang ginhawa ng ating dibdib. Yan po ang grasya ng Diyos. Alam ko po kayo'y napapaiyak, naluluha. Yan po ay kagalingan ng inyong emosyon. Sabi nga ni Pope Francis, do not be afraid to cry. It is healing. Tumayo po tayo para sa panalangin ng bayan. Announcement again, ang sa tuna except in transit kakirin niya kumahimo kaning nasa to sa sul
pamaligas ko, pero biyahe nyo din sa Simaray. Because yung ko makahatak ng kuwan. Ilang buwan na hindi makalakaw. Paano naman sa akin. Ngayon, pasalamat sa Ginoo. Lagi, salamat